Narito na ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Huwebes. Lalaki patay matapos na pagbubugbugin sa Bangaldan, Pangasinan. 3 estudyante na naligaw sa bundok sa San Nicolas, Pangasinan na rescue ng mga otoridad. Mga mangingisda at beachgoers pinag-iingat ng mga otoridad dahil sa matataas na alon sa dagat. At alagang aso kinagigiliwan sa pagiging sweet at super clingy. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Magandang hapon, ako si Chris Zuniga. Patay ang 50 anyos na lalaki matapos na bugbugin sa Bangaldan, Pangasinan. Nakaalerto Jasmine Gabriel Galban. Hustisya ang sigaw ng mga naiwang kaanak ng 50 anyos na lalaki sa Bangaldan, Pangasinan na pinagbubugbog umano hanggang sa mamatay. Malalaking bukol at sugat sa ulo ang tinamo ng biktima na nakilalang si Ricky Carino, residente ng Barangay Anolid. Kwento ng kaanak, lumabas ng bahay ang biktima mag-alas 2 ng madaling araw ng Martes. Bandang alas 6 ng umaga, nakita ang biktima sa tapat ng isang tindahan na wala ng buhay. Masakit po, siyempre biglaan. Parang hayop na pinatay. Siyempre biglaan sakit at si Karagabay na bigyan ng justisya. Blanco ang mga kaanak kung anong motibo sa pagpatay at kung sino ang nasa likod ng krimen. Kasi grabe yung tama ng ulo niya, saka dito. Kaya hindi po ako naniwalang isa lang. Kasi kung isa lang makakalaban pa siya nun. Nakikipag-ugnayan ng Bangaldan Police sa mga opisyal ng barangay para sa backtracking ng CCTV footages. Ayon sa punong barangay, may nakakita pa sa biktima na dumaan sa isang burol para makilamay ilang oras bago siya makitang wala ng buhay. Nakipag-coordinate na rin sa amin ng pulis na makipagtulungan kami. Pagtatanong-tanong kung may nakakalam doon sa nangyari. Tuloy-tuloy ang investigasyon ng Bangaldan Police sa insidente. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Samantala, mahigit 4,000 dengue cases ang naitala ng CHD1 noong 2025 na mas mataas ng 11% kumpara noong 2024. Yan ang balitang tinutukan live ni Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, bahagyang tumaas ang kaso ng dengue noong nakaraang taon sa Region 1 at ngayong 2026 ay patuloy na nakabantay ang CHD sa mga estudyante sa iba't ibang mga paaralan sa rehiyon. Nakapagtala ang Center for Health Development Region 1 ng 14,787 dengue cases noong 2025. Mas mataas ng 11% kumpara sa 13,241 na dengue cases noong 2024. Naitala ang pinakamaraming kaso sa pagitan ng buwan ng Hunyo hanggang Nobyembre kung kailan naranasan ang sunod-sunod na pag-ulan at pagbaha. Bagamat all year round ang dengue cases, wala namang nakikitang posibleng pagtaas sa kaso ngayong unang quarter ng 2026. Unless meron pong mga weather disturbance na mangyayari pa yung first quarter na magdadala po ng mga pag-ulan at maaaring magkaroon ng tsansa yung mga lamok na makapag-breed ng mas marami. Pero historically, yung ating pong kaso ay tumataas kapag pumapasok na rin po yung tag-ulan. Sa Bangaldan, Pangasinan, regular ang paglilinis sa mga paaralan para makaiwas sa dengue ang mga estudyante at mga guro. Naglilinis din sa mga creek o kanal sa ilang paaralan. Ang janitor namin masipag po sila, 5 a.m. nandito na sila, naglilinis na sila. Kaya malinis ang paligid namin. Then afternoon yung basurahan, kinokolekta niya na. Pinag-iingat ng mga guro ang kanilang mga estudyante para makaiwas sa posibleng kagat ng lamok. So far, this year wala po. Last year, meron po ako estudyante na dengue. Patuloy ang panawagan ng health authorities sa publiko na agad magpakonsulta sakaling makaranas ng sintomas ng dengue, gaya ng trangkaso, matinding sakit ng ulo at kasukasuan at kalamnan, pantal sa balat at iba pa. Ugaliin din ang paglilinis sa bakuran o paligid para matiyak na hindi ito pamugaran ng lamok.
Chris, bagamat wala pa namang pagtaas ng kaso ng dengue ngayong January, ay patuloy pa rin na activated yung mga dengue express lane sa mga pampublikong pagamutan sa Region 1. Samantala, tiniyak naman ng DepEd na merong mga school nurses sa iba't ibang mga paaralan para mamonitor ang sitwasyon o kalagayan ng mga estudyante. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Mga mangingisda at beachgoers pinag-iingat ng mga otoridad dahil sa matataas na alon sa dagat. May ulat si Sandy Salvacio. Kababalik lang sa Pampang ang grupo ng mga mangingisdang ito sa barangay ni Baliw Vidal, San Fabian, Pangasinan. Maaga silang pumalaot upang mangisda. Medyo sagana raw ang huli ngayon. Nakabawi rin ng kunti. Mahirap, madam. Minsan nga pa, kulang pang panggasolina. Ayon sa mga mangingisda, hindi sila masyadong makalayo dahil may mga oras na matataas ang alon. Katunayan, may babala na ang mga otoridad sa mga mangingisda at beachgoers na magdoble ingat sa pagpunta sa dagat. Magmula dito sa may barangay Bulasi, barangay ni Baliw Vidal, Pagliba, and Narvarte. Dito yung karaniwan na focus namin kasi dito rin nagkakaroon ng rip current, kaya yung sabang. Regular lang po na pagpapatrol at pagpapaalala sa ating mga mangingisda at sa mga beachgoers natin sa ngayong panahon na normal status ang ating karagatan. Sa pahayag ng Pangasinan PDRRMO, bagamat ligtas pang pumalaot sa dagat ang mga mangingisda, pinapayuhan pa rin sila na huwag nang lumayo dahil sa patuloy na nararanasang matataas na alon. Ayon sa Pag-asa, posible silang mag-issue ng gale warning sa mga coastal area ng Pangasinan dahil sa tumataas na hampas ng alon bunsod ng amihan. Nakadepende ito sa pagtaas, ibig sabihin sa wave height noon. Meron tayong selected na sinasabi na dapat bigyan ng babala para sa ating kaligtasan din naman doon. Nakaalerto na rin ang Philippine Coast Guard Dagupan at patuloy na pinapaalalahanan ang mga mangingisda, partikular na ang mga pumapalaot na fishing vessel na laging bantayan ang taas ng alon sa dagat. Tiniyak ng mga otoridad na patuloy ang kanilang pagbabantay para sa seguridad ng mga nagpupunta sa dagat. Kasama si Jing Dakanay, Sandy Salvacio, One North, Central Luzon. At kahit walang bagyo sa paligid ng bansa, may tsansa pa rin ng ulan sa ilang bahagi ng bansa. Dahil pa rin yan sa amihan at localized thunderstorms. Mas malaking bahagi ng bansa ang apektado ng amihan na patuloy ang peak ngayong Enero at posible pang magtagal hanggang sa susunod na buwan. Sa datos ng Metro Weather, may tsansa ng kalat-kalat at panandali ang ulan sa Cagayan, Isabela, Cordillera at ilang lugar sa Central Luzon. Posible rin ang ulan sa iba pang bahagi ng bansa. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Patay ang 21 anyos na lalaki sa Rambol sa Urdaneta City, Pangasinan. Narito ang report. Nauwi sa gulo ang dapat sanay katuwaan ng mga magbabarkada sa barangay Nancamaliran West sa Urdaneta City, Pangasinan. Mag-aalas 10 ng gabi noong Sabado. Nagkayayaang mag-inuman ang magbabarkada sa mismong bahay ng biktima. Habang nagiinuman, kinuha umano ng isa sa mga kaibigan nito ang cellphone ng kanyang nobya upang i-chat ang lalaking pinagseselosan at sinabing magkita sa isang lugar. Nagdala pa raw ng patalim ang biktima habang papunta sa lugar ang kanilang grupo, pero kinuha ito ng nobya ng kaibigan. Pagdating ng lalaking pinagseselosan kasama ang kaibigan, mabilis daw silang sinugod ng biktima at doon na nagkaroon ng rambol. Nagkaroon po ng habulan hanggang sa ibaroon ng kama sa kanyang katawan, ma'am, at doon itinakbo sa ospital hanggang sa idiniklara siyang dead tribal. Saksak sa dibdib ang tinamo ng biktima. Base sa statement po ng isang witness natin, ma'am, may nakita siyang sumaksak na nakasuhan na ngayon ng kasong homicide. Na-recover sa crime scene ang kahoy na ginamit sa pananaksak. Sinisikap ng GMA Regional TV na makuhanan ng pahayag ang kaanak ng biktima at iba pang sangkot sa insidente. Sandy Salvacio,
One North, Central Luzon. Tatlong estudyante na naligaw sa bundok sa San Nicolas, Pangasinan, na-rescue ng mga otoridad. Narito ang report. Mag-aalauna ng hapon nung Sabado, nakita-kita ang tatlong lalaking magkakaibigan, edad 17 hanggang 18, sa harap ng munisipyo sa San Nicolas, Pangasinan. Nagmerienda at pagkatapos ito, nagkayayaan na umakyat sa PC Bato, isang bundok sa bahagi ng barangay San Nicolas East. Alas 3 ng hapon umakyat ang tatlo, pero bandang alas 7 ng gabi, dumulog daw sa himpilan ng pulisya ang magulang ng isa sa mga binatilyo. Humihingi ng tulong na ma-rescue ang magkakaibigan na naligaw sa bundok. Nagsanib puwersa ang San Nicolas Police, MDRRMO at mga barangay official sa rescue operation. Matapos ang halos 3 oras na paghahanap, natagpuan ng tatlo. Na-obtain ng ating kasamahan, yung MDR at San Nicolas, yung grid coordinates. Kasi ma'am, nag-send yung isang estudyante sa parent niya yung location through sa parent. Maayos ang kondisyon ng magkakaibigan nang makita sila ng mga otoridad at maayos din na naibalik sa kanilang mga magulang. Dahil sa insidente, nanawagan ng pulisya sa mga nagnanais mag-hiking sa kabundukang bahagi ng San Nicolas na makipag-ugnayan muna sa otoridad para sa kanilang seguridad. Pag pupunta ka doon lang, kung hindi ka familiar talaga, maliligaw ka doon ma'am kasi sa haba ng coconut grass natin, difficult yung navigation, yung signal. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, One North, Central Luzon. Handa raw ang Department of Health sakaling pumasok sa Pilipinas ang Nipah virus. Ayon sa DOH, hindi na ito bago sa Pilipinas dahil nagkaroon na ng kaso ng Nipah virus noong 2014 sa Sultan Kudarat. Mula noon na hindi na raw ito muling na-detect sa bansa. Sa West Bengal sa India, may 5 kumpirmadong kaso ngayon ng nasabing sakit na posibleng magdulot ng pamamaga ng utak. Ayon sa World Health Organization, karaniwan ay nanggagaling ang Nipah virus sa paniki pero posibleng mahawa ang iba pang hayop tulad ng baboy at kabayo. Posible raw mahawa ang tao kapag lumapit sa hayop na infected, pati na kapag kumain ng pagkain na kinagatan ng infected na hayop. Patuloy na nakabantay ang DOH sa pamamagitan ng Epidemiology Bureau. Makakaiwas po tayo sa Nipah virus sa pamamagitan ng pag-iwas sa mga paniki o iba pang hayop na may sakit. Pinakamainam na kumain ng karne na aprobado ng ating National Meat Inspection Service o NMIS at palaging lutuin ng maigi ang pagkain. Mga sepak takraw player ng Dagupan City na sasabak sa Region 1 Athletic Association Meet, nagsimula ng magsanay. Sundan sa report. Puspuso ng pagsasanay ng mga atletang ito na sasabak sa sepak takraw sa nalalapit na Region 1 Athletic Association Meet. Sila ang mga pambato ng Dagupan City sa naturang sports. Yung mga yan, District 8 po yan, sepak takraw, sila magre-represent ng city for R1AA. 3 oras kada araw ang training ng mga manlalaro. 3 beses sa isang linggo naman ang schedule ng training para hindi rin maapektuhan ng pag-aaral ng mga atleta. Sinasamantala nilang malamig na panahon sa ngayon. Sa oras kasi magsimulang mainit na panahon ay magbabago ang kanilang training schedule. Pag mainit po, baka ma-dehydrate po ang mga bata. Kaya sinasamantala po habang yung weather po natin medyo malamig po. Mga spike po kung paano mag-serve ganun po para makapuntos po. Gaganapin sa Canduan City, Ilocos Sur sa buwan ng Abril ang R1AA Meet. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, One North, Central Luzon. Pinakawalan sa dagat ang rescued 93 olive ridley sea turtle hatchlings, isang uri ng pawikan, sa barangay San Sebastian, San Vicente, Ilocos Sur noong Biyernes. Pinangunahan ng Municipal Agriculture Office, Department of Environment and Natural Resources, San Vicente Police at ng mga kawani ng bantay dagat ang pagpapakawala sa mga pawikan. Layo ng aktibidad na palakasin ang konserbasyon ng mga pawikan at mapanatili ang balancing ecosystem sa karagatan. Ayon sa Republic Act 9147 o Wildlife Resources Conservation and Protection Act, bawal hulihin, saktan, ibenta o patayin ang mga pawikan kabilang ang olive ridley sea turtle.
Ito ang GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Arestado ang dalawang lalaki matapos magnakaw ng kambing sa Barangay Luna, Santa Rosa, Nueva Ecija, umaga noong Martes. Itinali na may-ari ang kanyang alagang kambing sa isang bakanting lote upang kumain ng damo, pero ilang saglit lang nawala na ang kanyang alaga. Agad siyang nag-report sa pulisya at agading nagsagawa ng hot pursuit operation. Nasa kote sa Barangay Gomez ang magkaibigan na sospek, parehong taga Cabanatuan City. Nasa loob ng sinakyan nilang tricycle ang ninakaw na kambing. Positibo rin na kinilala ng may-ari ang kambing. Maharap sa reklamong pagnanakaw ang dalawa, wala pa silang pahayag. Timbog naman sa bypass operation ng pulisya ang mag-live-in partner sa Barangay Bunuan, Gazette, Dagupan City. Yan at iba pang balita sa pagtutok ni Sandy Salvacio. Kalaboso ang mag-live-in partner matapos mahuli sa buy-bust operation ng Dagupan City Police katuwang ang PIDEA Region 1 sa Barangay Bunuan, Gazette madaling araw kahapon. Kinilala ang sospek na si alias Val, 59 anyos at ang kinakasama niyang 48 anyos. Nasamsam sa dalawa ang 20 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 141,000 pesos. Isa sa mga target po natin. So, according to information na mayroon na rin pong mga record sa barangay. Mariing itinanggi ng mga sospek ang paratang. Yung kasi nangyari yung parang yung sinasabi nilang amin yung mga drugs na nakuha sa amin. Hindi po totoo. Palagi ko po, dalang nila yun eh. Mahaharap ang dalawa sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Umabot sa 9.2 million pesos na halaga ng marihuana ang nakumpiska ng mga otoridad sa serye ng operasyon sa Benguet noong Martes. Nadiskubre ang 18 plantasyon ng marihuana sa mga barangay ng Takadang at Proper Badeo, sa Kibungan, sa Gubo sa Kapangan at Kayapa sa Bakun. Sinira ng mga operatiba ang libo-libong fully grown marijuana plants, marijuana seedlings at dried marijuana stalks na may fruiting tops. Agad ding sinunog ang mga nadiskubreng marijuana habang nagpapatuloy ang investigasyon upang matukoy ang mga cultivator. Kasama si Jing Dakanay, Sandy Salvacio, 1 North, Central Luzon. Naaresto na ang dalawang wanted sa kasong pangahalay umano sa isang minor de edad sa Angeles, Pampanga, makalipas ang 16 na taon. Ayon sa pulisya, na corner ang mga akusado sa pinagtatrabahuhan nilang construction site sa Barangay Kuwayan. Inireklamo sila ng panggagahasa ng nooy 17 anyos na biktima. Taong 2010 nang maglabas ng warrant of arrest ang Angeles Regional Trial Court na walang inirekomendang piyansa. Nasa kustudiya na ng Angeles City Police Station 5 ang mga akusado na maharap sa 26 counts of rape. Tumanggi silang magbigay ng pahayag. Muling bubuksan ang Rural Health Unit 2 sa Barangay Buenlag, Calasiao, Pangasinan bukas, January 30. Sumailalim sa rehabilitasyon na gusali at pinaganda rin ang loob ng health facility. Inilipat na ang mga medical equipment at handa na rin ang mga gamot sa mga magpapakonsulta. Magiging maginhawa na rin daw ang mga magpapakonsulta dahil mas maaliwalas at meron na ring air-conditioned unit sa waiting area. Mahigit 7,000 botante sa Dagupan City aalisin sa listahan ng registered voter na bahagi ng updating ng COMELEC. Ang detalye sa report. Malawakang pagtatanggal sa listahan o deactivation na bahagi ng updating sa voters list ang ginawa ng COMELEC sa Dagupan City. Sa kabuang 146,540 na botante na nasa listahan ng City COMELEC, aalisin dito ang mahigit 7,000 botante. Itong linggo pong ito, magde-deactivate ho tayo ng mga registration records. And ang napansin naman namin dyan, most likely kalahati niyan nasa abroad, lumipat na ho ng pinagbobotohan, or yung iba naman po dyan namatay na. Simula ngayong linggo, mag-i-issue na ang COMELEC ng notice sa mga aalisin sa voters list. Abiso ito na hindi na sila registered voters sa Dagupan City. Sakaling gusto nila manatiling botante sa syudad, ay pwede silang magpalista sa continuing voters registration para ma-update ang kanilang record.
magtungo na ho sila sa tanggapan ng COMELEC at mag-apply for reactivation kung nais pa ho nilang makalahok sa susunod na eleksyon. Para sa mga botante, dapat lang daw nalinisin ng COMELEC ang kanilang listahan. Okay talaga yun. Para hindi nakakagulo ng kwan, gagamitin yun yung mga pangalan nila. Kasama si Jing Dakanay, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Mapapasana all ka na lang sa napaka-sweet at super clingy na si Callie. Isang 4-year-old mixed breed ng Pitbull at American Bully mula sa Albay. Dahil sa kanyang bedtime moment kasama ang kanyang fur mom na si Puwala. Kwento ni Puwala, abala siya sa trabaho ng gabing yon at naunang nakatulog si Callie. Nang matutulog na si Puwala ay agad daw na lumapit ang kanyang alaga at dumikit. Na-curious daw ang fur mom kung mananatiling nakakadalang aso hanggang umaga. Kaya nag-set up siya ng phone para i-record ang kanilang pagtulog. Sa video, makikitang steady sleeper si Callie at clingy buong gabi habang katabi ang kanyang favorite human. Samantalang mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayo bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinaka-maiinit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami, ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.